And this is the sixth segment, the Real Talk 101, episode 120. Ngayon, alamin natin yung final word of the day ng mga espiritu para sa atin. Okay? Panoorin nyo. Ang daming mensahe ni Universe ngayon. From health reading down to real talk ngayon. Kukuha tayo dito ng isa at pag-uusapan natin. Uy! Ito. Wolf, and that is your inner strength, no? You may be facing a challenge and you feel less than prepared for. This is a reminder that you have all the tools in your spiritual treasure chest to handle this effectively. Take a step back and try to take a look at it with fresh eyes. Okay? So, ito, kasi meron mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi na natin napapansin sa sobrang nating busy. May mga gamit sa buhay natin na hindi na natin naaalalang nag-i-exist pa, no? Minsan naman may mga tao din na masyadong nakakling to or cling on sa mga nakaraan. So, never kang makaka-move on or never kang makaka-survive kung i-stick ka doon. So, kailangan siguro baguhin mo yung sarili mo, magpasalamat ka na lang, dumaan yung tao sa buhay mo. Pero, kung yun naman ay nawala sa'yo dahil sa isang ritual, di bawiin mo rin gamit ang ritual, di ba? Kung ginayuma yung mahal mo, bawiin mo, tanggalin mo yung gayuma ng matuto. Di ba? And then, ano pa ba? Kasi marami kasi, if there are good and white witch, there are bad as well. Mas marami sila. Kaya nga, di ba, minsan, nalalagay ka sa sarili mo or sa mga punto na sa dami-dami ng tao, sa dami ng manghuhula, manggagamot dito sa TikTok, hindi mo na minsan ma-identify sino yung asin, sino yung asukal. Diba? Because they just drive it away the same way. Pero, there are some other witches talaga that they are meant to be manira. But there are witches that are meant to fix. And there are witches that are meant to fix and remove. Yun yung dapat nyong tandaan. So, kung gusto nyong ayusin ang buhay ninyo, ipa-reading ninyo para alam nyo kung ano yung mangyayari sa mga susunod na kabanata. At least, meron kang basis kung anong dapat mong gawin. At kapag binigyan ka ng recommendations, isaalang-alang mo. Dahil kailangan yun. No? Ano pa ba? Wala kasi ito yun kung marami kang suliraning hinaharap ngayon, step back muna. So, ibig sabihin, hindi pa panahon para magkaroon ka ng solusyon. Hindi rin ito panahon para ipagdudutan mo or ipagpilitan mo yung mga bagay na hindi pa talaga para sa'yo, hindi pa ibibigay sa'yo. Kasi minsan, siguro kaya hindi pa binigay dahil may mga bagay ka pang hindi nagagawa or naaalala or natatandaan or may mga bagay pa na dapat mong ma-realize bago ito ibigay sa'yo. Kung humihingi ka ng malaking bagay, no, sa Diyos, sasabihin ng Diyos, kailangan mo munang magpasensya, kailangan mo muna ng mahaba-habang panahon sa paghihintay. Susubukan kung hanggang kailan titikisin ang pasensya mo. Ito naman, kung ang kalaban mo ay tao, ay kailangan mo ring ayusin sa pamamaraang tao. Pero kung ang kalaban mo ay karma, tanggalin mo, pigilan mo. Ganun lang talaga yun sa buhay natin. Kasi, mantakin mo kung karma yung kalaban mo, ibig sabihin ganun ka na talaga kasama for the past 10 years or 15 years ng buhay mo. Kasi, dumadanas ka ng bad karma without your knowing. Kaya ka nahihirapan kahit maganda yung estado ng buhay mo, estado ng trabaho mo, relasyon mo, napupunta ka pa rin sa wala. Nauubusan ka, no? Nahihirapan ka, napapagod ka, natingin mo parang wala kang silbi. Probably, there's something within yourself that you have forgotten, no? Ito yung sinasabi dito, spiritual treasure chest. So, there might be some other meaning sa normal na tao na kung masyado kang nakafocus sa pagpapasexy, pagpapaganda ng kutis mo, masyado kang nakafocus sa love life mo,
nakakalimutan mo yung spiritual side mo. Baka nasusunog na ang kalahati ng kaluluwa mo. So habang may natitira pang kalahati or habang nasusunog pa lang ang ulo na bahagi, isalba mo ang sarili mo. Dahil baka dumating ang panahon na tumawid ang kaluluwa mo, hindi siya makatawid sa langit dahil sa bigat at dami ng kasalanang nagawa mo. So kung kailangan mong malaman kung ano yung mga bagay na pagsisisihan mo, dapat mong baguhin para hindi ka mapasama hanggang kabilang buhay. Magpa-reading ka, magpa-ritual ka, magpa-cleansing ka, para habang maaga pa, maisalba mo sarili mo. Diba? Yung iba nga bumibili na ng memorial plan. Diba? Para wala ng gastos yung pamilya nila. Yung iba naman, health insurance. Yung iba, life insurance. Yung iba naman, property insurance. O bakit di mo lagyan ng insurance ang kaluluwa mo? And that's the ritual. If you want to be complete, then i-include mo yung espiritu kasi may espiritu ka dahil hindi ka naman mabubuhay pag wala kang espiritu. Okay? So thank you, and this is the Real Talk 101, 16th of October, Wednesday. Good afternoon.